King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 729. Sacred Body Strength. Ang larangan ng digmaan sa Red Dragon Island Zone ay nasa isang mapamaraang isla. Ang populasyon at kayamanan sa islang ito ay hindi bababa sa doble kaysa sa Azure Flower Continent. Ang mga kalahok sa labanang ito ay 3 2-star sects at 18 1-star clans. Ang Red Dragon Island Zone ay katulad ng Tianlu Islands. Ang isa sa 2-star na sekta, ang Sky Star Demonic Sect, ay nakipaglaban sa iba pang 2 sekta. Sa sandaling ito, sa himpapawid, mayroong 2 Void God Realm Kings mula sa Sky Star Demonic Sect. Ang isa sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng dark golden robe. May simbolo ng madilim na bituin sa kanyang noo, at natatakpan siya ng kadiliman. Ang lalaking maitim na gininto ang damit ay nakikipaglaban sa 2 Void God Realm Kings ng madali. Ang paglilinang ng Sky Star Demonic Lord na ito ay nakapasok sa huling yugto ng Void God Realm, at hindi siya malayo sa isang Pick-tier King. Ang 2 magkasalungat na hari ay isang matanda na may puting buhok at isa pang taong nakasuot ng puting damit. Ang Sky Star Demonic Lord ay ang pinuno ng Star Sky Demonic Sect at isa sa pinakamalakas na Void God Realm sa Red Dragon Island Zone. Demonic Star Domain. Ang Sky Star Demonic Lord ay malumanay na iwinagayway ang kanyang mga damit, at ang hangin ay napuno ng isang larangan ng madilim na mga bituin. Whoosh! Ang madilim na mga bituin ay naglabas ng liwanag ng bituin na bumaril patungo at pinigilan ang 2 kalaban na hari. Bukod sa laban na iyon, mayroong isang dilag mula sa Sky Star Demonic Sect na napapalibutan ng kadiliman na umatake patungo sa isang hari na nag-cultivate ng Tao of the Sword. Sky Flowing Sword King. Ngumiti ang babae mula sa Sky Star Demonic Sect. Ginagamit ng aking powerless force field ang sarili mong kapangyarihan para kontrahin ka. Kahit na 30% mas malakas ka, wala kang magagawa laban dito. Mauubusan ka ng lakas sa kalahating araw, at malamang na matatapos na ng Clan Master ang kanyang laban bago iyon. Makikita natin. Hindi nabigla ang Sword Dao King. Ang kanyang kalooban ay kasing tigas ng bato habang nagpadala siya ng mga sinag ng liwanag ng espada sa hangin. Bam! Bam! Ang powerless force field ng babaeng hari ay nagsimulang maging hindi matatag, at ang kanyang ekspresyon ay nagsimulang magbago. Ang Sky Flowing Sword King ay ang unang eksperto ng Sword Dao sa Red Dragon Island Zone na naging hari. Boom! 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 Ang mga cultivator sa Origin Core Realm ay nakipaglaban sa loob ng bansa, at naging sanhi sila ng pagkawasak ng mga bundok at pag-ihip ng hangin kung saan-saan. Sa mga normal na isla, ang mga nasa Origin Core Realm ay walang kapantay na mga sovereign, ngunit ang napakagandang sagupaan sa pagitan ng mga hari sa himpapawid ay nagpakibot sa puso ng mga sovereign. Sa parehong sandali, lumitaw ang tunog ng paglipad. Whoosh! Isang ghost ship ang lumipad sa hanay ng 2-star battlefield. Nagkaroon pa rin ng labanan sa pagitan ng mga sovereign sa gilid ng larangan ng digmaan dahil kailangan nilang magdala ng mga mapagkukunan. Sino ta? Ang pagdating ng ghost ship ay nakakuha ng atensyon ng isang 2-star sect. Meow Meow. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang naglagay ng skull and crossbones flag sa barko. Barkong pirata. Ang mga ekspertong nakikipaglaban ay may kakaibang ekspresyon. Ang mga normal na pirata ay tatakbo hanggat maaari kapag nakakita sila ng 2-star na sekta. Kahit na ang mga eksperto ay hindi nais na masangkot sa isang 2-star na larangan ng digmaan. Gayunpaman, sinira ng eksena ngayon ang kanilang mga iniisip. Hindi lamang isang barkong pirata ang nakakita ng 2-star na larangan ng digmaan at hindi tumakas, sila ay labis na nasasabik at dumating sa pagsingil. Pigilin ang barkong pirata. Pinangunahan ng Great Origin Core Realm Sovereign Lord ang mahigit 100 tao na lahat ay nasa late stage na True Lord rank at umakbay patungo sa barkong pirata. Ho! Isang makapal na patong ng usok ang biglang lumitaw mula sa barkong multo, at 100 pares ng mga pulang mata ang naglabas ng lakas. Arg! Bago pa man dumating ang mga tao, ang kanilang lakas ng pag-iisip ay nabasag at sila ay pinatay. Ang barkong multo ay sumulong at hinigop ang kanilang dugo at kakanyahan. Meow Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw at isang batang may gininto ang balat ay lumipad sa himpapawid at mabilis na nakolekta ang mga samsam sa digmaan.
Siyempre, kukunin lang ng maliit na pass ang magnanakaw at ng batang demigod ang mga bagay mula sa Origin Core Realms. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Zhao Feng at humigop ng alak mula sa cellar ng demigod habang pinapanood niya ang sitwasyon. Lahat, ibigay ang iyong mga interspatial na bagay at hindi kita papatayin. Ang batang demigod ay umuungal sa kanyang sanggol na boses. Meow meow. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay iwinagayway ang isang skull and crossbones flag at nag-cheer mula sa gilid. Ang dalawa ay lumutang sa hangin sa itaas ng usok ng bangkay ng multo at hindi naapektuhan ng Ghost Corps Cursed Array. Gaano kalakas ang loob ng isang maliit na barkong pirata na subukang nakawan ang Skystar Demonic Sect? Isang grupo ng mga cultivator mula sa Skystar Demonic Sect ang kinasuhan. Mayroong 2 Great Origin Core Realm Sovereign Lords at 7 o 8 normal na Sovereigns. Ang gayong puwersa ay madaling mapuksa ang ilang isang star na angkan. Gayunpaman, sa harap ng 100 pares ng pulang mata, lahat sila ay pinatay ng walang anumang pagkakataon na lumaban. Ang grupong ito ay naging pagkain para sa Ghost Corps Cursed Array din. Hihihi. Ang isang 2-star battlefield ay talagang isang magandang lugar. Tumawa ng masama ang Skeletal Division Leader at sinabing, ang mga eksperto mula sa 1-star clans at 2-star sects ay tumakbo sa takot kung saan man pumunta ang Ghost Ship. Napakabilis ng Ghost Ship, at kahit ang mga nasa Origin Core Realm ay hindi nakatakas mula rito. Ibigay mo lahat ng kayamanan mo at hindi ka namin papatayin. Utos ng batang demigod. Me Lord, patawarin mo ako, ibibigay ko ito sa iyo. Ilang sovereign ang labis na natakot at lumuhad habang inilabas nila ang kanilang mga interspatial na item at armas. Matalas ang mata ng batang demigod at maliit na pass ang magnanakaw. Walang nagawang itago ang kahit ano. Ang mga nagbigay ng kanilang kayamanan ay nakaligtas. Sinubukan ng ilang tao na lumaban, ngunit lahat sila ay naging pagkain para sa Ghost Corps Cursed Array. Sa sandaling ito, sumiklab ang kaguluhan sa loob ng larangan ng digmaan. Nagsimulang tumakbo palayo ang lahat kung saan man pumunta ang Ghost Ship. Sa kabutihang palad, ang layunin ng barkong multo ay pandarambong, hindi pumatay. Hanggat ibinigay ng isa ang lahat ng kanilang mga bagay, mabubuhay sila. Sa simula, ang Ghost Ship ay nagdambong lamang sa paligid ng mga gilid ng larangan ng digmaan, ngunit pagkatapos ay nagsimulang umunlad patungo sa gitna. Aling barko ng pirata ang napakamapangahas. Ang mga ekspresyon ng Void God Realm Kings na nakikipaglaban sa himpapawid ay naging mabangis. Walang pakialam ang Ghost Ship sa kanilang pagkakakilanlan at ninakawan ang sino mang makita nila. Ang Void God Realm Kings ay orihinal na nag-isip na ang barkong pirata ay magnanakaw lamang sa mga gilid dahil nagkaroon sila ng pagkakataon na gawin ito, ngunit sa hitsura nito, ang barko ng pirata ay gustong kunin ang lahat. Mas mabuting sumuko na kayong mga pirata. Isang half-step king at ilang sovereign lords ang sumusugod. Lahat sila ay nagmula sa iba't ibang puwersa. Halatang-halata na ang kilos ng Ghost Ship ay naging dahilan ng pagkagalit nilang lahat hanggang sa magkatambal. Ibigay mo ang mga gamit mo at hindi ka namin papatayin. Malamig ang ekspresyon ng batang demigod. Brat na hindi pa tumutubo ang buhok. Tumawa ang nangungunang half-step king at pinakawalan ang kanyang half-step king intent. Ho! Isang bagzo ng usok ang bumuo ng buhawi at nilamon ang grupo. Arg! Ang mga hiyawan ay nagmula sa kanilang grupo, kabilang ang kalahating hakbang na hari, habang sila ay nilalamon ng hanay. Ang eksenang ito ay nagulat sa larangan ng digmaan, at nagsimulang kumalat ang kaguluhan sa gitna ng labanan. Ang barkong multo ay walang kapantay at ninakaw ang yaman ng lahat. Karamihan sa Origin Core Realms ay nagbigay ng kanilang mga item upang mabuhay. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay patuloy na nangongolekta ng mga samsam sa digmaan na may ngiti. Siyempre, may ilang eksperto na nagtangkang patayin ang maliit na pas ang magnanakaw, ngunit lahat sila ay agad na napatay, kabilang ang isang half-step na hari at 2 pinakamataas na sovereign lords. Matapos magawa ang isang halimbawa, ang natitirang mga magsasaka ay huminga ng malamig. Sa wakas ay tumigil sa pakikipaglaban ang naglalaban ng Void God Realm Kings sa himpapawid. Ano ang background ng pirate ship na ito?
Ang mga ekspresyon ng Void God Realm Kings mula sa dalawang star na sekta ay nagsimulang maging solemna. May isang kabataan, isang bata, isang pusa, at isang kalansay sa barkong multo. Ang kombinasyong ito ay lubhang kakaiba, ngunit matagumpay nilang dinambong ang buong dalawang star na larangan ng digmaan. Kailangan nating ihinto ang barkong pirata na ito kahit na anong mangyari. Kung inang ang simbolo ng madilim na bituin sa noo ng Sky Star Demonic Lord. Kung ang barkong pirata na ito ay naka-atres ng hindi nasaktan, kung gayon ito ay magiging lubhang kahihiyan para sa buong Red Dragon Island Zone. Nagkasundo ang 5 Void God Realm Kings. Ang Sky Flowing Sword King at ang Sky Star Demonic Sect na babae ay pumunta upang tapusin ang barkong pirata. Whoosh! Whoosh! Hihihi, mas maraming kayamanan. Tuwang-tuwa ang batang demigod. Nang makita ang dalawang hari na dumating, ang batang demigod ay nagsimulang magpakita ng ginintoang liwanag, na para bang siya ay naging isang Buddha, at ang nakakatakot na aura ng Void God Realm ay lumitaw. Ang batang demigod ay sa wakas ay nagsiwalat ng kanyang paglilinang. Boom! Ang Sky Flowing Sword King at ang Sky Star Demonic Sect na babae ay parehong nanginginig na parang isang bundok ang nadurog sa kanila, at halos lumuwa sila ng dugo. Hindi maganda. Tulungan mo sila. Ang mga ekspresyon ng Sky Star Demonic Lord at ng iba pa ay kapansin-pansing nagbago. Ang lakas na ipinakita ng batang demigod ay maihahambing sa isang Pictier King. Ang Sky Flowing Sword King at babae ay hindi niya kapareha. Kahit na ang Sky Star Demonic Lord ay walang battle power ng isang Pictier King. Boom boom. Bam. Tumunog ang mga pagsabog mula sa ibaba at naging sanhi ng pag-crack ng lupa. Lumuhad. Ang maliit na katawan ng batang demigod ay nagpakawala ng malakas na enerhiya, at dalawang gininto ang kamay ang dumiin pababa patungo sa Sky Flowing Sword King at sa babaeng hari. Wow! Ang dalawang hari ay nagluwa ng mga subo ng dugo, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Meow meow. Mabilis na kinuha ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanilang mga interspatial na bagay. Lumitaw ang puot sa mga mata ng babae, at ang tunog ng espada ay umuugong mula sa katawan ng Sky Flowing Sword King. Mag-counterattack na sana ang dalawa, ngunit malamig na tumawa ang batang si Demigod. Bam! Ang dalawang kamay ay nagdiin pababa at ginawang mga puddles ng dugo ang dalawang hari, na hindi nagtagal ay nilamon ng Ghost Corpse Cursed Array. Ang Golden Kun Sacred Body ng batang demigod ay umabot na sa mga unang yugto ng ikalimang antas, at kaya niyang talunin ang lahat ng Void God Realm Kings sa kanyang pisikal na katawan lamang. Kung maabot niya ang mga huling yugto ng ikalimang antas, magagawa niyang labanan ang mga Emperor gamit ang kanyang Sacred Body na nag-iisa. King of Gods, Kabanata 730. Dobleng Domain. Ang lakas ng batang demigod ang nagpalamig sa puso ng iba pang hari. Sa isang iglap lang, dalawang normal na Void God Realm Kings ang napatay ng batang demigod. Ibigay mo ang iyong mga interspatial na gamit at hindi kita papatayin. Dinilaan ng batang demigod ang kanyang mga labi at sumulyap sa tatlong papalapit na hari. Tahimik ang paligid. Ang lakas at kakayahan ng batang demigod ay nagpalundag sa puso ng iba't ibang eksperto. Maging ang dalawang hari ay madaling napatay, kaya ano ang mangyayari sa mga mas mahina kaysa sa isang hari? Sino ka? Malungkot ang mukha ng Sky Star Demonic Lord, at kumikinang ang simbolo sa kanyang noo. Ang kapangyarihan ng mga naglilinang ng demonic daw ay sikat sa buong Red Dragon Island Zone. Sa natitirang tatlong hari, tanging ang kanyang lakas lamang ang malapit sa isang Pictier King. Kung ang Sky Star Demonic Lord ay nakipagtulungan sa dalawa pang hari ng Righteous Path, may kakayahan silang lumaban sa isang Pictier King at baka manalo pa. Ayokong ulitin ang sarili ko. Naging malamig ang ekspresyon ng batang demigod nang ilabas niya ang kanyang demigod intent at ang kanyang sacred body power. Natahimik ang magkabilang panig. Ang Sky Star Demonic Lord at ang dalawa pang hari ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman. Sa mga tao sa Ghost Ship, ang batang demigod lang ang umatake hanggang ngayon. May sakay pa ring misteryosong kabataan. Nawala ang kabataang iyon. Ang divine senses ng tatlong hari ay nakakuha ng bahagyang kaguluhan sa kalawakan. Lightning Wings Flying Technique. Shua.
Isang pares ng mga pakpak na kulay iskarlata na natatakpan ng apoy at kidlat ang lumitaw sa hangin sa likod ng Skystar Demonic Lord at ng iba pa. Naramdaman ng tatlong hari ang pag-alab ng nagniningas na kidlat, at naramdaman nilang hindi sila makahinga. Boom! Ang mga pakpak ay bumuo ng isang bagyo na pinilit ang tatlong hari na gamitin ang kanilang magnificent power upang protektahan ang kanilang sarili. Master! Nagpakawala ng hininga ang batang demigod. Bagamat maaari siyang manalo laban sa tatlong hari, hindi niya sila mapipigilan kung gusto nilang tumakbo sa tatlong magkahiwalay na direksyon. Gayunpaman, ngayong ginamit na ni Zhao Fang ang Lightning Wings Flying Technique at lumitaw sa likuran nila, ang Skystar Demonic Lord at ang kumpanya ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Alam na alam ng batang demigod kung gaano kabilas si Zhao Fang. Master! Nang marinig ang salitang ito, ang mga ekspresyon ng Skystar Demonic Lord at ng iba pa ay kapansin-pansing nagbago habang binalot ng lamig ang kanilang katawan. Kung ang batang ito ay maihahambing sa isang Peak-tier King, kung gayon gaano kalakas ang kanyang amo. Tumuhil ka. Ang matanda na may puting buhok at ang babaeng nakaputi ay parehong natakot at agad na tumawag. Kung lalaban silang lahat, ang Skystar Demonic Lord ay maaaring makatakas sa kanyang lakas, ngunit silang dalawa ay mga normal na hari lamang at malabong makatakas. Ang dalawang ito ay parehong maihahambing sa isang Peak-tier King. Nawala ang layunin ng Skystar Demonic Lord at nagsimulang iikot ang kanyang Tro Yuan bilang paghahanda sa pagtakas. Bilang pinakamalakas na demonic Dao cultivator sa Red Dragon Island Zone, napakayaman niya. Madali niyang nalampasan ang ibang mga hari sa yaman, at ayaw niyang lahat ng kanyang kayamanan ay ninakaw. Gayunpaman, habang pinaplano niya ang kanyang pagtakas, sinalakay ng kabataang nasa likuran niya. Wala kang pupuntahan. Ang Wings of Wind and Lightning sa likod ni Zhao Fang ay lumawak ng 12-12 metro at tila pinawi ang araw, at ang kanyang magnificent power ay naging mas malakas. Bam! Isang simpleng suntok lang mula kay Zhao Fang ang nag-freeze ng espasyo. Hindi maganda. Isang ice silang domain. Ang Skystar Demonic Lord at ang iba pa ay nilamon ng bagyo ng yelo. Nanlamig ang kanilang mga katawan, at nagsimulang kumalat ang isang layer ng hamog na nagyelo sa kanilang mga katawan, na nagpapababa ng kanilang bilis. Bukod doon, ang suntok na ito ay tila may maze din. Ano? Isang Soul Dao Domain. Dobleng domain. Ang mga puso ng Skystar Demonic Lord at ng iba pa ay napuno ng takot, at ganap na hindi nila nagawang lumaban. Mystic Ice Domain. Illusion Maze Domain. Ang Mystic Ice Domain ay nagmula sa Mystic Ice Race bloodline ni Zhao Fang, at isang domain ang natural na nabuo. Nangangahulugan ito na ang isang simpleng suntok mula kay Zhao Fang ay naglalaman ng dalawang spatial na domain. Isang Soul Dao Domain na nakaapekto sa Soul Dimension, at ang Mystic Ice Domain na mas bias sa pisikal na dimensyon. Ang epekto ng Mystic Ice Domain ay upang i-seal ang lahat sa yelo. Anumang bagay sa loob ng Mystic Ice Domain ay tatatakan ng kapangyarihan ng yelo. Ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawang domain ay hindi nasusukat. Bam! Ang Skystar Demonic Lord ay pinalipad sa isang suntok, at isang layer ng yelo ang lumitaw sa kanyang katawan. Siya ay nasugatan ng husto. Sa harap ng dalawang domain, wala man lang siyang kakayahan na lumaban, at maging ang kanyang kaluluwa ay nasugatan. Ang Illusion Maze Domain ni Zhao Fang ay hindi lamang nakakasira ng mental energy, inatake din nito ang kaluluwa. Mi Lord, mangyaring tumigil ka. Gagawin namin ang sinabi mo. Ang matanda at ang babaeng nakaputi ay walang nagawa sa harap ng dalawang spatial domain. Ni hindi nila mahawakan si Zhao Fang. Inilalagay sila ng mga dobleng domain sa isang higanteng labyrinth ng yelo. Ang Skystar Demonic Lord ay nakahiga sa isang sulok ng maze habang sinusubukan niyang iwaksi ang kapangyarihan ng yelo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Kahit na kaya niyang harapin ang Mystic Ice Domain ng mabilis, hindi niya matakasan ang Illusion Maze Domain. Shua! Shua! Ang matanda na may puting buhok at ang babaeng nakaputi ay parehong nawala sa paningin ng Skystar Demonic Lord pagkatapos nilang sumuko. Kalokohan! Ang Skystar Demonic Lord ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang dalawang hari ng matuwid na landas ay madaling sumuko. Ang Skystar Demonic Lord na lang ang natitira sa double domains, at ayaw pa rin niya.
Marami siyang mahalagang kayamanan at ayaw niyang mawala ang mga ito ng ganoon kadali. Meow meow. Ang matanda na may puting buhok at ang babaeng nakaputi ay humarap sa paghahanap ng maliit na pasang magnanakaw. Ang dalawang Void God Realm Kings na ito ay may lahat ng aktwal na kapangyarihan sa loob ng 2 star na sekta, at sila ay napakayaman. Lahat ng nasa Origin Core Realm, ibigay ang lahat. Nag-cross ang mga kamay ng batang demigod at tumingin sa larangan ng digmaan. Marami pa ring Origin Core Realm Cultivator na hindi pa nadarambong. Ang matanda na may puting buhok at ang babae ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan at pait. Ang labanan sa pagitan ng 2 star na sekta ay ganap na nasakop ng 3 pirata at 1 pusa. Sa sandaling ito, ang Sky Star Demonic Lord ay biglang sumigaw at nahulog mula sa langit. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang eye intent para magpadala ng mental energy spike. Dahil sa kanyang napakalaking bentahe sa lakas ng kaluluwa, ang kanyang pag-atake ay halos himatayan ang Sky Star Demonic Sect Clan Master. Ipinalakpak ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay at hinayaan ang maliit na pasang magnanakaw at batang demigod na linisin ang lahat. Ang aking kaluluwa ay lubhang nasugatan. Kahit na makatakas ang Yuan Soul ko, mamamatay pa rin ako. Ang Sky Star Demonic Sect Clan Master ay lubos na walang magawa at nalulumbay. Sinong mag-aakala na ang Clan Master ng isang 2.5 star sect ay nasa ganoong sitwasyon? Sumusuko ako. Itinaas ng Sky Star Demonic Sect Clan Master ang kanyang mga kamay at ginamit ang kanyang Divine Sense para sabihin sa lahat sa kanyang sekta na sumuko. Ngayon na ang lahat ng mga eksperto sa magkabilang panig ay nakuha na, ang labanan ay natapos kaagad. Ang buong 2-star battlefield ay dinambong. 3 2-star sects at maraming 1-star clans ang ninakawan ng isang barkong pirata. Ito ay tila lubos na katawa-tawa. Si Zhao Fang at ang kanyang mga kasama ay gumamit ng buong kalahating araw para kunin ang lahat mula sa 2-star battlefield. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay may kasiyahang nakasulat sa buong mukha nito nang magsimula itong ayusin ang bundok ng mga kayamanan na parang isang kuripot. Ang sinaunang metal na singsing ni Zhao Fang ay nagsimulang mapunan muli. Puno rin ng pananabik ang mga mata ng batang demigod. Sa kabilang banda, ang pinakamataas na antas ng 3 sekta na may 2 bituin ay kumilos na parang ginahasa. Lahat sila ay nadama na walang magawa. Salamat sa inyong lahat sa pagtanggap at pakikipagtulungan. Hindi kami mananatili. Pumasok si Zhao Fang at ang kumpanya sa ghost ship pagkatapos ayusin ang kanilang mga samsam sa digmaan. Whoosh! Pinanood ng mga sekta ang paglipad ng ghost ship. Ho! Nang mawala sa paningin ang barkong multo, bumantong hininga ang mga nasa itaas na echelon, pagkatapos ay nagsimulang magmura. Ang ilang mga tao ay nagsimulang umiyak. Arg! Ang aking Sky Cloud Mother Stone. Ang aking 10,000 taong gulang na wood ginseng at ilang daang taon ng pagtitipid. Maraming eksperto ang nabaliw sa larangan ng digmaan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na habulin ang ghost ship. Ang isang labanan na tumagal ng ilang daang taon ay nagwakas ng ganoon lang. Ang buong dahilan kung bakit sila nag-aaway ay dahil sa pamamahagi ng kayamanan, ngunit ngayon na ang lahat ng mga eksperto ay mahirap, paano sila magkakaroon ng puso na lumaban? Siyempre, ito ay isang pagpapala sa mga nasa low-middle echelons. Mula sa sandaling ito, wala nang malalaking laban sa Red Dragon Island Zone. Lahat ng 1-star clans at 2-star sects ay tututuon sa pagbawi. Malaking bahagi ng buong yaman ng Red Dragon Island Zone ang nakuha mula sa pandarambong na ito. Kailangang malaman ng isa na 70% ng yaman ng mundo ay nasa kamay ng isang maliit na bilang ng mga eksperto. Hahaha. Maririnig sa labas ang tunog ng tawanan ni Zhao Fang at ng mga kasama. Sa loob ng cabin ng kapitan, nagsimulang hatiin ni Zhao Fang at ng kumpanya ang kayamanan. Bilang kapitan, malinaw na may karapatan si Zhao Fang na ipamahagi ito. Sa kanila, ang maliit na pasang magnanakaw at maliit na si Kun Yun ay nakakuha ng tig 20% ng hiwa habang ang Skeletal Division Leader ay nakakuha ng 10%. Kahit na 10% lang ito, sapat pa rin ito para makabili ng ilang 1-star clans. Bilang kapitan, ibinigay ni Zhao Fang ang kanyang sarili ng 50% ng bahagi. Hihihi, ang pagdambong sa isang 2-star battlefield ay nagbibigay sa iyo ng ganito kalaki.
Hindi nakakagulat na ang mga pirata ay nasa lahat ng dako sa walang limitasyong karagatan. Ang ating pandarambong ay nagdulot din ng kapayapaan sa island zone. Ginagawa naming mas magandang lugar ang mundo. Meow meow. Ang apat ay nagsimulang mag-usap ng walang kahihiyan sa isa't isa, ngunit hindi nila napagtanto na walang puwersang pirata ang maglalakas loob na saktan ang isang two-star sect maliban kung sila ay isang pirate king mula sa Pirate Sacred Land. Iminungkahi pa ni Little Kun yun na salakayin ang ilang pares. Huwag kang masyadong magpakitang gilas. Mayroong langit sa itaas ng kalangitan, at may mga taong mas malakas kaysa sa atin. Noon, ang Pirate Emperor ay may walang katulad na lakas sa pakikipaglaban, ngunit nagpakita siya ng labis at napatay ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang Wind Lightning Emperor ay walang kapantay na bilis ngunit pinatay pa rin ng Purple Knight Sacred Lord. Umiling si Zhao Feng at hindi nabulag ng panandali ang pakinabang. Hindi siya masyadong mayabang para maniwala na mas malakas siya kaysa sa Pirate Emperor o sa Wind Lightning Emperor noong sila ay nasa kanilang peak. Sa walang limitasyong karagatan, patuloy na lumilipad ang ghost ship patungo sa destinasyon. Mayroon na lamang 2 o 3 buwan bago kumarating ang Sky Chin Sacred Palace. King of Gods, Kabanata 731. Sky Sacred Chin Palace, una. Mayroon na lamang 2 o 3 buwan bago kumarating ang Sky Chin Sacred Palace. Bulong ni Zhao Feng. Habang papalapit siya sa kanyang destinasyon, medyo hindi siya mapalagay at naiinip. Lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang tahimik na figurine na tila diretso sa isang painting. Nakasuot ito ng puti at parang nakasimangot habang nakangiti sa kanya. 7 taon na ang nakakalipas. Huminga ng malalim si Zhao Feng at nagpakita ng mga pambihirang senyales ng pagkabalisa. 7 taon na ang nakalilipas, 17 taong gulang pa lang siya nang pumunta siya sa Sacred True Dragon Gathering. Lumipas ang oras, at maraming bagay ang nangyari sa 7 taon na ito. Isinasantabi kung nakaligtas si Liu Qingxen o hindi, napakaraming bagay ang maaaring mangyari sa loob ng 7 taon. Kahit nabuhay pa siya, maaalala ba niya ang pangako noon? Ngayong nasa ibang lugar na siya kung saan wala siyang kakilala. Ikakasal na ba siya? 7 taon. Kung hindi namatay si Liu Qingxen, imposibleng isipin kung ano ang maaaring nangyari sa kanya. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at kumalma. Kailangan niya ng kumpirmadong sagot kung buhay pa siya o hindi. Ito ay hindi lamang ang kanyang hiling, ito rin ay ang Flooding Lake City Lord. Sa walang limitasyong karagatan, napanatili ng ghost ship ang isang mataas na bilis habang ito ay dumaan sa himpapawid. Dahil ang Yuan Qi sa walang limitasyong karagatan ay napakahina, ang presyon mula sa langit at lupa ay napakaliit, ibig sabihin, ang bilis ng isang tao ay hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa loob ng bansa. Sa kabila nito, kailangan pa rin ng ghost ship ng 2 o 3 buwan upang marating ang island zone kung saan matatagpuan ang Sky Sacred Chin Palace. Sa loob ng barko, nagsimulang ayusin ni Zhao Feng at ng mga kasama ang mga samsam sa digmaan. Si Zhao Feng lamang ang kumuha ng kalahati ng kayamanan. Sa mga biktima, ang Sky Star Demonic Lord ang pinakamayaman. Mayroon siyang 7 o 8 pick-tier na Earth grade na armas na nag-iisa, pati na rin ang ilang bihirang inheritance treasures. 7-star Soul Forming Grass. 10,000 taong gulang na Wood Ginseng. Cloud Abyss True Fruit. Nalaman ni Zhao Feng na ang ilan sa mga item ay nakatulong sa kanya. Ang 7-star Soul Forming Grass sa partikular ay maaaring mapabilis ang bilis ng pag-evolve ng kaluluwa, at maaari pa nitong pagalingin ang kaluluwa. Hindi katakataka na ang Sky Star Demonic Lord ay talagang ayaw. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Bilang pinakamatandang hari sa Red Dragon Island Zone at numero 1 eksperto ng Demonic Dao, hindi mahirap hulaan na gagamitin ng Sky Star Demonic Lord ang 3 item na ito upang makapasok sa isang pick tier. Hari at lumikha ng pundasyon para maging isang Void God Realm Emperor. Ang 10,000 taong gulang na Wood Ginseng at ang Cloud Abyss True Fruit ay maaaring parehong magpapataas ng True Yuan at paglilinang ng isang tao. Kahit na ang pangunahing punto ng Void God Realm ay ang pag-evolve ng kaluluwa, ang Crystal Core ay lalawak pa rin. Higit pa rito, ginamit ng mga normal na spatial na domain ang True Yuan na dimensyon bilang pinagmumulan ng kapangyarihan.
Kaka-rating lang ni Zhao Feng sa Void God Realm, at ang True Yuan sa kanyang Crystal Core ay kasing laki ng lawa. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Kapag ang cultivation ng isang tao ay umabot sa tuktok na Void God Realm, ang kanilang True Yuan Dimension ay magiging isang karagatan. Ang Skystar Demonic Lord ay mayroon ding Blood Demon King Pearl sa kanya, na lubos na nakakatulong sa mga naglilinang ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ng Demonic Dao. Hiniling ng batang demigod ang perlas na ito, at hindi nilinang ni Zhao Feng ang Demonic Dao, kaya wala siyang pakialam. Sa sumunod na 2 o 3 buwan, sinimulan ng 4 na tunawin ang ninakaw na yaman at dagdagan ang kanilang lakas. Gayunpaman, mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga kayamanan na nakatulong kay Zhao Feng. Unang ginamit ni Zhao Feng ang 10,000 taong gulang na wood ginseng, ang 7-star soul forming grass, at ang cloud sky true fruit. Ito ang lahat ng mga mapagkukunan na lumikha ng isang matibay na pundasyon para sa Skystar Demonic Lord na makapasok sa isang emperor. Gumamit lamang si Zhao Feng ng 1.5 buwan upang ganap na matuno ang lahat ng 3 nangungunang mga kayamanang ito. Sa karaniwan, gumamit siya ng 0.5 buwan upang matuno ang bawat isa. Ang 7-star soul forming grass ay naging dahilan upang ang kaluluwa ni Zhao Feng ay mas pinakipot, ngunit kahit kaunti ay mahirap para kay Zhao Feng sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na pinalalakas ng God Tribulation Lightning, ang 10,000 Divine Thoughts Technique, at ang Ancient Dream Realm Aura. Ang kanyang lakas kaluluwa ay hindi masyadong malayo mula sa isang emperor sa simula, at pagkatapos gamitin ang 7-star soul forming grass, ang kanyang kaluluwa ay halos maihahambing sa isang emperor. Ang 10,000 taong gulang na wood ginseng at ang Cloud Abyss True Fruit ay lubos na nagpalawak ng kanyang True Yuan Dimension. Kung hindi dahil sa katotohanang kaka-rating lang ni Zhao Feng sa Void God Realm hindi pa lang, malamang na nakapasok na siya sa gitnang yugto ng Void God Realm sa loob ng ilang buwan, ngunit mula noong hindi pa sapat ang pundasyon, hindi niya magagamit ang 2 kayamanang ito para makalusot. Bagamat hindi pa siya nakakalusot, pagkatapos gamitin ang 10,000 taong gulang na wood ginseng at ang Cloud Abyss True Fruit, ang kanyang pundasyon ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa mas lumang mga unang yugto ng Void God Realm Cultivator. Mayroon pa akong ilang spiritual fruits mula sa Ancient Dream Realm, kaya maaari kong maabot ang middle stage Void God Realm sa loob ng kalahating taon. Hindi nag-alala si Zhao Feng. Ang pinakamahalagang layunin ay ang tumutok pa rin sa God Tribulation Lightning at dagdagan ang kanyang aktwal na lakas, at ang mga diskarte sa labanan ay maaaring makapagpataas ng kanyang lakas ng pinakamabilis sa loob ng pinakamaikling panahon. Sa ngayon, si Zhao Feng ay may 100 patak ng God Tribulation Lightning. Kahit na ang bawat isa ay isang maliit na butil lamang, ang kabuoang 100 ay hindi dapat maliitin. Ang mga diskarte sa kaluluwa ni Zhao Feng ay may elemento ng God Tribulation Lightning, at maging ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning ay may malabong simbolo ng God Tribulation Lightning. Ngayong nakatatak na sa kanyang kaluluwa ang God Tribulation Lightning, mas madaling maunawaan kaysa dati. Nagsimula na ring lumitaw ang bahagyang escarlatigintong kulay sa Scarlet Destruction Wind Lightning ni Zhao Feng. Ang kanyang Wind Lightning Inheritance ay hindi na umaasenso patungo sa purong ginto. Ang Scarlet Gold Wind Lightning ay dapat ang pinakamataas na antas ng Wind Lightning Inheritance. Noon, ang Wind Lightning Inheritance ng Wind Lightning Emperor ay maaaring umabot sa Dark Gold, ang limitasyon ng Golden Wind Lightning. Nagsimula nang malampasan ni Zhao Feng ang Wind Lightning Inheritance dahil sa aura ng Ancient Dream Realm. Mas mapapatatag niya ang sagupaan sa pagitan ng apoy at kidlat, at dahil dito nagawang itulak ni Zhao Feng ang Scarlet Destruction Wind Lightning sa ibang antas. Kapag nakumpleto ko na ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning, ang kapangyarihan nito ay hihigit sa Golden Destruction Wind Lightning ng Wind Lightning Emperor. Kinumpirma ni Zhao Feng ang kanyang tinatahak. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan niya at ng Wind Lightning Emperor ay cultivation. Kung si Zhao Feng ang may cultivation ng Wind Lightning Emperor, hindi niya kailangang matakot sa Emperor of Death. Sa loob ng Ghost Ship, pagkatapos makatanggap ng malaking halaga ng resources, ang batang demigod, ang maliit na boss ang magnanakaw, at ang Skeletal Division Leader ay patuloy na umuunlad.
Maliit na halaga lamang ng pinakamahusay na mapagkukunan mula sa 2-star battlefield ang maaaring makatulong kay Zhao Feng at sa batang demigod sa puntong ito. Ang mid to high tier resources ay pangunahing ibinibigay sa Skeletal Division Leader o ginamit para pataasin ang lakas ng Ghost Corps Cursed Array. Karamihan sa mga sinumpaang Ghost Corpses ay nasa Great Origin Core Realm na ngayon. Paminsan-minsan ay pumapasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm at papatayin ang ilan sa mas malalaking hayop at ginagamit ang kanilang laman para pakainin ang mga bangkay ng multo. Ang potensyal ng mga isinumpang multo na bangkay na ito ay tumaas ng husto pagkatapos makuha ang 10,000 Withering Ghost Bone Race na bloodline at ang laman mula sa Ancient Dream Realm. Nahulaan ni Zhao Feng na ang kasalukuyang limitasyon ng mga Ghost Corpses na ito ay ang Half-Step King level, at kung makakapatay sila ng sapat na aktwal na mga hari, may maliit na pagkakataon na sila ay maging isang hari. Bumalik sa Heaven's Legacy City, ang Ancient Race Bloodline ay nadetect kay Zhao Feng at sa mga sinumpaang Ghost Corpses, nakapansin-pansing pinababa ang presyo na kailangan nilang bayaran para palakasin ang kanilang mga bloodline. Naghinala siya na ito ay nauugnay sa Ancient Dream Realm. Mabilis na lumipas ang oras, at sunod-sunod na dumaan ang ghost ship sa mga island zone. Papalapit na sila sa Sky Sacred Qin Palace. May natitira pang isang buwan. Biglang binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata isang araw. Ang Skeletal Division Leader ay nakapasok na sa pinakamataas na Great Origin Core Realm, at ito ay hindi malayo sa Half-Step King level. Ang pagbabago sa aura ay nakakuha ng atensyon ni Zhao Feng at ng batang demigod, ngunit ang dalawa ay walang pakialam at nagpatuloy lamang sa paglinang. Sinubukan ni Zhao Feng na itaas ang kanyang lakas sa lahat ng posibleng paraan. Ganoon din ang batang si demigod, at natutunan niya ang iba't ibang lihim na pamamaraan na mayroon siya sa kanyang nakaraang buhay upang mabawi ang kanyang lakas. Sa huling isang buwan, nakatuon si Zhao Feng sa pagbuo ng Wind Lightning Domain at pag-unawa sa Lightning Wings Spatial Flash. Nagsimula na siyang maunawaan ang Lightning Wings Spatial Flash, at ang kanyang bilis ay tumaas ng husto. Si Zhao Feng ay mayroon ng plano kung paano babuuin ang Wind Lightning Domain pabalik sa Pirate Sacred Land, ngunit ang kanyang Mystic Ice Domain ay nabuo bago ito dahil sa bagong bloodline. Ang Mystic Ice Domain ay isang domain na natural na kasama ng Mystic Ice Scaled Race Bloodline, at maaari itong mabuo ng may kaunting pangunawa lamang. Naramdaman ni Zhao Feng na ang ceiling effect ng Mystic Ice Domain ay mas maganda at mas madaling mabuo kumpara sa Wind Lightning Domain. Ngayong nakalusot na si Zhao Feng sa Void God Realm at lumawak na ang kanyang True Yuan Dimension, wala nang mga bottleneck sa paglikha ng Wind Lightning Domain. Ang dahilan kung bakit hindi ko mabuo ang Wind Lightning Domain sa nakaraan ay dahil ang aking cultivation ay hindi nakarating sa Void God Realm. Naunawaan ni Zhao Feng at nagsimulang bumuo ng outline ng kanyang Wind Lightning Domain nang walang kahirap-hirap. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay nabuo na ang Wind Lightning Domain ni Zhao Feng. Ang Wind Lightning Domain ay batay sa Wind Lightning Inheritance, at ginamit nito ang kanyang True Yuan Dimension bilang pinagmulan nito. Kung gusto ni Zhao Feng na baguhin ang kanyang cultivation sa hinaharap, mawawala ang Wind Lightning Domain. Weng. Nagsimulang lumitaw ang libu-libong kidlat sa paligid ng ghost ship, na bumubuo ng isang spatial domain na nagdulot ng nakakatakot na bagyo. Inuri ni Zhao Feng ang spatial domain na ito bilang isang nakakasakit na domain. Hanggat nagpadala siya ng suntok, ang Wind Lightning Domain ay magsasama-sama at doblehin ang kanyang kapangyarihan. Ang Wind Lightning Domain. Ito na ang ikatlong spatial domain ni Zhao Feng, lumitaw ang mga alon sa puso ng batang demigod. Tama iyan. Nakompleto na ni Zhao Feng ang tatlong spatial domain. Dao of the Soul. Illusion Maze Domain. Bloodline, Mystic Ice Domain. Cultivation Technique, Wind Lightning Domain. Hindi maisip na ang isang early stage na Void God Realm King ay nakabuo ng tatlong spatial domain. Siyempre, ang unang dalawa ay mga teknikal na domain na natural na dumating sa kanya. Tanging ang Wind Lightning Domain lang ang talagang nagbayad kay Zhao Feng ng anumang pagsisikap na lumikha. Nagtataka ako kung ano ang magiging epekto ng tatlong domain na magkakapatong. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na bahagyang umasa. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay dumating ang ghost ship sa Gan Sacred Island Zone. Ayon sa mapa, matatagpuan dito ang Sky Sacred Qin Palace.
King of Gods, Kabanata 732. Sky Sacred Chin Palace, Ikalawa. Master, nakapasok na tayo sa Gan Sacred Island Zone at darating sa Sky Sacred Chin Palace sa ilang sandali. Ulat ng Skeletal Division Leader habang kinokontrol niya ang ghost ship. Kasabay nito, naguguluhan siya, bakit gustong pumunta rito ni Zhao Fang. Walang sinabi si Zhao Fang tungkol sa dahilan. Ini-swipe ni Zhao Fang ang kanyang kamay at lumikha ng screen ng tubig at yelo na nagsiwalat ng mapa ng island zone na ito. Ang Gan Sacred Island Zone ay napakalaki, doble ang laki ng Tianluo Islands Zone. Maraming puwersa dito, at maraming mga pamana ng Dao of Entertainment. Ayon sa impormasyon mula 10,000 taon na ang nakalilipas, mayroong 5 o 6 na 2-star sects dito, at ang Sky Sacred Chin Palace ay isang peak 2-star sect ng Dao of Entertainment. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang nang magsimula siyang magsalita. Isipin mo, isang peak 2-star sect na dalubhasa sa Dao of Entertainment. Ito ay talagang hindi karaniwan. Masasabing ang lugar na ito ang simula ng Dao of Entertainment sa loob ng Kang Ocean. Ang Sky Sacred Chin Palace ay ang pinakamalaking sekta ng Dao of Entertainment mula 10,000 taon na ang nakalilipas. Ayon sa impormasyon, ang Sky Sacred Chin Palace ay nasa gitna ng Sky Chin Zone sa pinakasikat na lugar. Siyempre, lahat ng impormasyong alam ni Zhao Fang ay ibinigay ng Purple Saint Partial Spirit, kaya luma na ito. Hindi niya makumpirma kung ang Sky Sacred Chin Palace ay nasa Sky Chin Zone pa rin o wala. Makalipas ang ilang araw, lumitaw sa harap ang isang asul, pula, at kulay ube na glow. Ang mga isla ay nasa hugis ng isang chin, at ang mga bundok at lawa sa loob ay malabong nakikita. Napakapayapa ng aura ng mga islang ito, na para bang may mga huni ng mga ibon at mga chin na naglalaro. Hindi ito tulad ng ibang mga lugar na puno ng magulo at magkakaibang aura, gaya ng Azure Flower Continent. Tama, ito dapat ang lugar. Mahinang tumanggo si Zhao Fang sa kanyang ulo. Ang aura mula sa lugar na ito ay tila mula sa Dao of Entertainment, na iba sa mga normal na puwersa. Whoosh! Ang barkong multo ay dumaan sa harang patungo sa loob ng bansa at naging sanhi ng paglipad ng mga spark sa ibabaw ng barko. Mayroong hindi nakikitang hadlang na nakapalibot sa alinmang isla, at kailangang maabot ng isa ang kahit man lang True Lord rank para makipagsapalaran sa labas ng mundo. Sa makatuwid, ang sinumang maaaring maglakbay sa walang limitasyong karagatan ay isang eksperto, at normal na makita ang mga nasa Origin Core Realm. Pagkarating sa loob ng bansa, ang bilis ng ghost ship ay nabawasan ng husto dahil sa pressure mula sa hangin at marami pang ibang salik. Ang laki ng Sky Chin Zone ay 2 o 3 beses na mas malaki kaysa sa Azure Flower Continent, at kailangan pa ring malaman ni Zhao Fang ang eksaktong lokasyon ng Sky Sacred Chin Palace. Higit pa rito, maaaring hindi alam ng karamihan sa mga tao kung nasaan ito. Halimbawa, noong bumalik si Zhao Fang sa Zhao family, hindi niya alam na may mundo ng cultivation sa labas, at nang sumali siya sa Broken Moon Clan, hindi niya alam ang lokasyon ng 10 Great Clans. Mas mainam na humanap ng cultivator kahit man lang sa True Spirit Realm at tanungin sila. Nagpa siya si Zhao Fang at ginamit ang kanyang Divine Sense habang patungo siya sa direksyon ng mas malalakas na aura. Ang bilis ng Zhao Fang at ang ghost ship ay tiyak na hindi magiging kasing bilis noong sila ay nasa walang limitasyong karagatan, ngunit hindi pa rin ito masyadong masama. Makalipas ang kalahating araw, pagkatapos dumaan sa ilang kagubatan at lawa, mas lumakas ang kaguluhan sa Yuan Chi mula sa unahan. Dumaong ang Divine Sense ni Zhao Fang sa isang magandang isla. Maraming aura ng tao dito, at marami sa kanila ang nakarating sa True Spirit Realm. Ang ilan ay humabot pa sa Origin Core Realm. Higit pa rito, nakita ni Zhao Fang ang maraming cultivator ng Dao of Entertainment. Ito ang lugar, ipinakita ni Zhao Fang ang isang masayang tingin at lumipad patungo sa direksyong iyon. Dahil medyo kapansin-pansin ang ghost ship, inalis ni Zhao Fang ang Skeletal Division Leader at ang barko. Whoosh! Si Zhao Fang ay naging isang arko ng kidlat at nagtungo sa pinakasentro ng isla. Dahil masyadong malakas at nakakagulat ang aura ng isang Void God Realm, nilimitahan ni Zhao Fang ang kanyang cultivation sa Origin Core Realm. Gayunpaman, kahit na noon pa man, ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay tinawag na
sovereign sa loob ng bansa. Sa sandaling ito, mayroong isang malaking piging na nagaganap, at karamihan sa mga kalahok ay mga kabataan na nasa True Spirit Realm. Tulad ng inaasahan sa decennial na Tao of Entertainment meeting. Lahat ng nangungunang kabataan sa Island Zone na naglilinang ng Tao of Entertainment ay nagtitipon dito. Bagaman wala tayong karapatang lumahok, bihira na tayong manood. Mahinang bulungan ang narinig mula sa labas ng karamihan. May napakalaking open field sa pinakasentro ng pagtitipon, at may mga upuan sa paligid ng field. Sa pinakasentro ng parang ay may dalawang malalaking yugto, bawat isa ay 5 kilometro ang haba at ilang kilometro ang layo. Sa sandaling ito, mayroong isang batang babae na nakaitim at isang magandang babae sa bawat yugto. Ang babaeng nakaitim ay humihip ng plauta at nagpadala ng umaalingaw-ngaw na sound waves na parang mga buhawi patungo sa babaeng nasa tapat niya. Ang ibang babae ay mahinahong humawak ng lute at nagpadala ng malambot na maraming kulay na pabilog na vibrations ng tunog na hamarang sa pag-atake. Tao of Entertainment Meeting. Lumutang si Zhao Feng sa mga ulap at pinanood ang Tao of Entertainment Meeting sa ibaba. Ang lahat ng mga kalahok ay nasa True Mystic rank man lang, at mayroong kahit isang maliit na bilang ng Origin Core Realms. Tila ang mga henyong ito ay nagmula sa 1 at 2 bituin na puwersa. Pagkatapos ng ilang labanan, ang babaeng nakaitim ay walang sapat na lakas na natitira. Napaubo siya ng dugo dahil sa mabilis na sound attack ng ibang babae. Mabuti. Magaling. Tulad ng inaasahan sa isang core na disipulo ng Sixteen Palace. Matapos mapagpasyahan ang nanalo, tumunog ang tunog ng pagmumura at pagpalakpak. Gayunpaman, ang karamihan sa kanilang mga tingin ay nakatutok pa rin sa 3 Origin Core Realm na henyo sa stand. Ang 3 ito ay mga kahanga-hanga sa Tao of Entertainment, at mayroong isang lalaki at 2 babae. Mystic Sound Hall, Sixteen Palace, Sky Sacred Chin Palace. Ang 3 head disciples. Naging sentro ng atensyon ang 3 ito. Ang lalaki ay kalmado at guwapo habang ang 2 babae ay may matikas na aura, na para silang mga dilag sa loob ng isang painting. Ang kabataan sa pinakasentro ay may hawak na chin, at isang sulyap lang ay magnanakaw ng kaluluwa ng isang tao. Ang isa sa mga batang babae ay nakasuot ng ganap na puti, at ang kanyang buhok ay napakahaba na umabot sa lupa. Siya ay may sobrang eleganteng aura at tila isang diyosa mula sa isang larawan. Ang aura at hitsura ng henyong ito na nagal-inang sa Tao of Entertainment ay walang kapantay, at ang mga lalaking naruroon ay hindi na itago ang kanilang pagmamahal at pagkabigla. Shinksen. Hindi napigilan ni Zhao Feng na mapasigaw sa ulap nang makita niya ang babae. Ang babaeng nakaputi ay may tahimik at eleganteng Tao of Entertainment na aura na akma sa figure sa kanyang mga alaala. Sa laban ngayon lang, nanalo si Yar sa swerte. Sana ay makapagbigay si Goddess Snow Chin ng 1 o 2 pointer. Ngumiti ang matagumpay na matikas na babae, at kahit na ang kanyang tono ay labis na magalang, may bahagyang panlalamig sa kanyang mga mata. Nakikita ni Zhao Feng na ang lakas at taktika ng matikas na babaeng ito ay nalampasan ng kaunti ang babaeng nakaitim, at naabot na niya ang pinakamataas na True Lord rank. Lin Yar, ang iyong 6G9 Soundstone ay medyo na master na, at kung paano mo ginagamit ang iyong Hollow Mystic Sounds ay medyo kulang pa. Ang tinig ng tinatawag na Goddess Snow Chin ay napakalambot. Tanging ang tunog lamang ay tila lumikha ng isang imahe ng isang umaagos na batis. Pinagsama pa niya ang Tao of Entertainment sa kanyang boses at kumukonekta sa langit at lupa. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng bahagyang mapaghamong matikas na babae. Tumingin siya sa mga mata ni Goddess Snow Chin at nakitang napakalinaw ng mga ito tulad ng buwan, at may kakayahan siyang makita ang kanyang puso. Dahil dito, nakonsensya siya. Bilang pangalawang core disciple ng Sixteen Palace, gusto niyang hamanin si Li Shuiyi at subukan ang kanyang lakas, ngunit ang kahusayan ng huli sa Tao of Entertainment ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Hindi lamang siya ginawa ni Li Shuiyi sa isang misteryosong estado, ito ay sa isang pangungusap lamang. Ang kahusayan ni Li Shuiyi sa Tao of Entertainment ay umabot na sa ganoong antas. Ang kanyang bawat ngiti, hininga, at kilos ay nagpapakita ng kapangyarihan ng entertainment. Natigilan ang 2 pang prodigies.
Ang Li Shuiyi na ito ay tinatawag na numero 1 henyo ng Sky Sacred Qin Palace sa nakalipas na ilang libong taon. Ang kanyang hitsura ay nagdulot ng pag-asa sa Sky Sacred Qin Palace, na humihina, at siya ay kilala bilang pag-asa ng kanyang sekta. Ang talakayan ay sumiklab sa ibaba. Ang ilang salita lamang mula kay Li Shuiyi ay nagdala ng isang alon ng pagkabigla sa Dao of Entertainment meeting dahil ang kanyang talento ay isa lamang alingaw noon. Matagal na natahimik ang dalawa pang prodigies ng Dao of Entertainment. Li Shuiyi. Kaya hindi siya si Chengxen. Pinanood ni Zhao Fang ang mga labanan sa ibaba. Ang Dao of Entertainment meeting ay katulad ng Genius Summit o ang True Dragon Gathering. Ito ay isang lugar kung saan ang mga henyo ng Dao of Entertainment ay nag-sparring at nakikipag-ugnayan sa isa't isa, at ang batang babae na tinatawag na Li Shuiyi ay ang head disciple ng Sky Sacred Qin Palace. Ang kanyang kahusayan sa Qin at ang kanyang paglilinang ay nalampasan ang lahat ng naruroon. Sa paglipas ng panahon, mas maraming mga pointer at review ang ibinigay. 2 beses ding nag-sparring si Li Shuiyi, at ang kanyang banayad na pagpindot sa Qin ay tila sumasalamin sa kapangyarihan ng langit at lupa. Maging ang gwapong lalaki, isa sa 3 pang kababalaghan, ay hindi nakatagal ng higit sa 10 paghinga sa harap ni Li Shuiyi. Hindi ka panipaniwala. Maaaring gamitin ng isang maliit na late stage na Small Origin Core Realm ang kapangyarihan ng Qin para ilabas ang battle power na maihahambing sa isang Sovereign Lord. Hindi napigilan ni Zhao Fang ang magsaya. Ang dahilan kung bakit siya nanatili ay dahil si Li Shuiyi ay may aura na katulad ng kay Liu Chengxen, at maging ang kanyang hitsura ay katulad. Siya ay nagmula sa Sky Sacred Qin Palace, at siya ay 40 hanggang 50% na katulad ng Chengxen sa mga tuntunin ng aura at hitsura, ngunit si Chengxen ay wala dito. Kumunat ang mga kilay ni Zhao Fang. Nascan niya ang kanyang divine sense sa buong lugar ngunit hindi niya nakita si Liu Chengxen, at ito ay nagpalamig sa kanyang puso. 7 taon na ang nakalipas. Kung si Liu Chengxen ay nasa Sky Sacred Qin Palace sa buong panahon, tiyak na makakasali siya sa Dao of Entertainment meeting gamit ang kanyang talento, at maaaring isa pa siya sa 3 kahanga-hanga. Gayunpaman, sinakop ng divine sense ni Zhao Fang ang buong lugar at hindi nakita ang aura ni Liu Chengxen.